Mario Barrios muling binanata ng ating pambansang kamao. Ayon mismo sa interview ng The Ring Magazine, ito ang naging payag ni Barrios. Sabi niya, handa akong tumanggap ng batikos kung ako ang magpaparetiro kay Pacquiao. Trabaho ko lang pumasok sa ring at gawin ang pinakamalupit kong galawan. Sabi pa ni Barrios, marami nang tinalo si Pacquiao na Meksikano noon, pero hindi pa siya nakalaban ng isang Meksikano na tulad ko. Malupit ang banat ni Barrios doon mga tol, ibig sabihin siyang pinakamalakas na Meksikano. Sabi pa niya, sa bawat pagkakataon na umaakyat ako sa ring, buong ipinagmamalaki kong kinakatawanan ng aking lahing Meksikano. Naghahanda ako na parang prime ni Manny Pacquiao ang kalaban ko. Isa siyang alamat sa boxing kaya delikado pa rin siya. Trabaho kong pumasok sa ring at depensa ng aking titulo. Inaasahan ko ang pinakamagaling na bersyon ni Manny Pacquiao. Yung makalaban ko ang pinakamalupit na galawan niya tulad noong prime niya. Baka ako ang maging dahilan ng pagre-retiro niya, pero hindi yan ang pangunahing layunin ko sa laban na ito. Gusto ko lang siguraduhin na uuwi ako na dala pa rin ang aking titulo. Ang pangalan ni Manny Pacquiao ay napakalaking dagdag sa aking resume. Dagdag pa ni Barrios, kapag edad 40 na ako, hindi ako lalaban sa mga batang boksingero. Hindi ako katulad ni Pacquiao. Yan ang buong pahayag ni Mario Barrios mga tol. Buong tapang at kumpiyansa na sinabing gusto makaharap ang prime ni Manny Pacquiao. Hindi yung edad 46 na. Nakahanda na raw siya na tumanggap ng batikos mula sa mga fans kung siya na ang magpaparetiro sa isang legend. Si Barrios ang paborito sa laban na ito at inaasahan na manalo siya by knockout. Nakarating na sa Las Vegas si Pacman at pinakita agad ang kanyang napakaswabing kondisyon. Ayon din sa naging interview kay Pacman, nalaman na raw niya ang dahilan kung bakit pinulikat ang paa niya laban kay Ugas. Paliwanag ni Pacman na sobrang daw sa masahe. Dahil minamasahe ang paa niya sa umaga, tanghali at sa gabi. Kaya ang naging resulta, pinulikat na sa mismong laban. Sinabi rin ni Coach Buboy, sa buong training camp, binabantayan daw niya ang footwork ni Pacman kung maibalik ba sa dating galaw. Dahil kung hindi raw makita ni Coach Buboy na bumalik ang paa ni Pacman, delikado na raw siya. Pero 3 weeks bago matapos ang training, nakita na raw ni Coach Buboy ang hinahanap niya. Bumalik na raw ang dating galaw ng paa ni Pacman at mas bumilis pa ang kamao. Kaya masaya raw si Coach Buboy ngayon at kumpiyansa na kayang manalo si Pacman. Sinabi na rin ni Coach Buboy ang maging cornerman ni Pacman. Si Coach Buboy ang head coach, assistant si Marvin Somodio at si Justin Fortune. Si Coach Freddy Roach naman, trabaho daw niya consultant at advisor. Sayang si Jimwell Pacquiao dahil hindi na nakasama sa event na ito. Ano ba ang dahilan bakit hindi siya nakalaban? Tinanong ko sa source mga tol kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi napasama si Jimwell. Ang tunay na sagot, hinanapan naman daw siya ng kalaban. Pero hindi pasado sa Nevada Commission dahil gusto nila quality opponent ang itapat kay Jimwell. Siyempre baguhan pa lang si Jimwell mga tol, hindi pwedeng itapat yan sa malulupit na. Marami raw prinisenta na mga kalaban ni Jimwell mga tol pero hindi talaga pumasa sa Nevada. Ganon din daw ang nangyari kay Jerwin Ancahas. May mga kalaban na pinasa sa commission pero hindi na-approve. Kaya sayang hindi na natin makita si Jimwell at si Jerwin Ancahas. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.